Casual lang na sumulat ang lalaki ng ilang salita sa hangin. At sa isang iglap, ang bala mula sa baril niya ay lumaki ng 10,000 beses. Habang pinapanood ang bala na bumaon sa gusali na parang isang higanteng pako. Bakas ang matinding takot sa mukha ng mga tao sa ibaba. Oras na. Simulan na ang pagpatay. Ubusin ang lahat ng tao. Mula nang masaksihan mismo ng lalaki, kung paano pinatay ng mga tao ang pinakamamahal niyang guro at kasintahan. 10 taon na ang lumipas. Ngayon, nakawala na siya sa wakas mula sa kanyang kulungan. Handang-handa na siyang maghiganti sa buong sangkatauhan. Tinitigan niya ang gwardang nanginginig sa takot at hindi na makagalaw. Walang sabi-sabi, bigla niya itong sinugod. Sa gitna ng kanilang pagpupumiglas, inagaw niya ang batuta at buong lakas na idiniin ng kalaban sa sahig. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Sa loob ng 10 taon, hindi na mabilang ng lalaki kung ilang beses niyang pinangarap ang eksenang ito sa isip niya. Sa harap ng kalmado niyang pag-atake, ang ilang mga gwardya ay nawalan ng kakayahang lumaban. Wala silang magawa kundi ang humiga sa sahig at hintayin ang kanilang kamatayan. Biglang napukaw ang atensyon niya sa babaeng tumulong sa kanyang makawala. Binaliwala niya ang takot sa mga mata nito. At dahan-dahang itinutok ang baril sa ulo ng babae. Kasabay ng isang malakas na putok ng baril. Napabagsak sa sahig ang babae sa sobrang takot. At kasabay nito, nabuksan din ang mga pulsas sa kamay niya. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, walang emosyong tumalikod ang lalaki at tuluyan ng naglakad palabas. Bago ang lahat, binawi muna niya ang kanyang mahiwagang pinsel. At saka nagpunta sa pinakamataas na lugar sa syudad. Dito na niya isasagawa ang madyugo niyang paghihiganti sa sangkatauhan. Salamang ka ng pagsulat na pangtawag. Todo lakas. Salamang ka ng pagsulat na pangtawag. Todo lakas. Anong nangyari? Oras na. Simulan na ang pagpatay. Ubusin ang lahat ng mamamayan. Samantala, nang malaman ng ahensya ng pambansang seguridad ang balitang ito, ipinadala agad nila ang kanilang pinakamagaling na ahente. Pero ang unang ginawa ng lalaking blonde ang buhok paglabas niya, ay ang unahin muna ang kulungan. Pinatay niya nang walang natira ang lahat ng mga basurang iyon. Sa kabilang banda, kahit na ang pagbaril na ito ng bida ay lumabas na sa balita. Hindi man lang siya nakaramdam ng kahit tititing na saya. Dahil kung nalaman ng kanyang guro ang lahat ng ginawa niya, siguradong sisermonan siya nito ng matindi. Pero ngayon, 10 taon na ang lumipas. Ang mga mata at boses ng kanyang guro bago ito mamatay, ay nananatili pa rin sa isipan ng bida. Napakalinaw na parang kahapon lang nangyari. Sumumpa siyang pagbabayar ng dugo ang mga taong ito. Sa sumunod na segundo, biglang may lumabas na isang malaking kamay sa kalsada. At ito ang higanteng golem na pinatawag ng bida gamit ang mahika. Nang tumayo ng tuwid ang higanti, isang suntok lang nito ay nawasak na ang kalapit na gusali. Habang ang bida naman, ay tahimik lang na nanonood sa mga tao sa ibaba na nagkakagulong tumatakas. Hindi nagtagal, sa matinding paninira ng bida, ang dating tahimik na lungsod ay biglang naging impyerno. Pero hindi pa ito sapat. Ang pinakamithiin ng bida, ay ang hayop na emperador na mismong pumatay sa kanyang guro. Sakto namang sa pagkakataong ito, nagpadala na ang gobyerno ng mga tangke para kalabanin ng higanteng golem. Ngunit kahit paano nila asintahin ng bida, hindi pa rin dumidiretso ang lipad ng mga bala ng tangke. Bagkus, ang mga tao pa mismo. Ang marami ang namatay at nasugatan dahil sa mga atake ng bomba. Pagkakita nito, sobrang tuwang-tuwa ang bida. Pagkatapos, kinontrol niya ang higanteng golem. At ginamit ang mga guho ng gusali para durugin ang lahat ng tangke. Kahit na may halos 10 taong puwang sa paglakas ng bida, nangangahulugan din ito, na nagkaroon siya ng napakahabang oras para pag-aralan kung paano pahihirapan at papatayin ng mga tao. Kung ang pagpatay sa kanya, ang tinatawag ninyong hustisya. Lahat ng taong nagpapakasarap sa bansang ito, ay mayroon ding kasalanan. Written summon ng magic. Ngipin sa ngipin, hindi ba? Habang nababaliw na sa galit ang bida, ang lalaking blondie sa di kalayuan ay nahanap na ang lokasyon niya gamit ang teleskopyo. Pagkatapos nito, hindi mabilang na mga fighter jet ang nagpaputok ng missile sa higanteng golem. Dahil sa biglaang pag-ataking iyon, hindi sinasadyang nahulog ang bida. Napabuntong hininga na lang siya, talagang bumagal na ang katawan niya. Pero paano naman siya matatalo ng mga hamak na tao lang? Sa bilis ng kanyang walang awang pagganti, isang opisyal na lang ang natira sa mga sundalo. Ngunit nang akmang tatapusin na niya ito, dumating si Doroka para pigilan siya. Nagmakaawa si Doroka na tama na, huwag na niyang ituloy. Sobra na ang mga namatay sa bansang ito. Ngunit ang pakiusap na ito ni Doroka, imbes na palambutan ng puso ng bida, lalo lang nitong pinatindi ang galit at bangis niya. Lalong-lalo na nang marinig niya mula kay Doroka ang pangalan ng kanyang guro. Tuluyan ang nagdilim ang paningin ng bida. Para sa kanya, isa lang utusan ng mga tao si Doroka para linlangin siya. Palagi na lang ganito kadumi lumaban ng mga tao. Kung naging patas lang sana ang laban, paano mamamatay ang guro niya? Nang makita ni Doroka na nababaliw na sa galit ang bida, inamin niyang isa rin siyang mangkukulam. Pero pagkarinig nito, lalo lang nagwala sa galit ang lalaki. 10 taon na ang nakalipas nang maubos ang mga mangkukulam. Kahit patotoo ang sinasabi ni Doroka, bakit hindi nila niligtas ang guro niya noon? Dito nagpaliwanag si Doroka, tumatakas din sila noong mga panahong iyon. At wala talaga silang magawa.
Pero ngayon, may paraan pa. Kaya pa nilang buhayin ang kanyang guro. Ngunit para sa bida, isa itong malaking pambabastos sa alaala ng guro niya. Paano nga naman mabubuhay ang isang taong patay na? Kaya itinaas niya ang kanyang espada. Handa nang patayin ang sinungaling na babaeng nasa harap niya. Hindi naman lumaban si Dorooka. Ngumiti lang siya at sinabing, "Masaya ako na nakilala kita." Sa sandaling iyon, tila nakita ng bida ang anino ng kanyang guro kay Dorooka. Tuluyan nang bumigay ang emosyon ng bida. Totoo ba? Mabubuhay mo ba talaga siya? Oo. Sumama ka sa akin. Hindi ka na nag-iisa. Adonis. Nakakalungkot naman. Sayang, hindi man lang nakadalawa ng tombo sa isang tira. Hindi inaasahan ng lalaking ito. Nasa pag-aakala niyang isa lang itong ordinaryong araw. Kung saan inasintan niya ng sniper ang isang taong walang laban. Ay iyon na pala ang magiging katapusan ng sarili niyang buhay. Mahi ka ng pagtawag mula sa pagsulat. Matinding pagbabaliktad. Ngayon, patay na talaga siya. Mula nang saksihan mismo ng bida ang pagkamatay ng kanyang guro na siya ring minamahal niya. Sumumpa siyang papatayin niya ang lahat ng tao sa buong mundo. Hanggang sa dumating ang isang babae. At sa wakas, nagkaroon siya ng kahit kaunting pag-asa na mabuhay muli ang kanyang guro. Pero dahil sa isang biglaang balang damapo, muli siyang hinailan nito pabalik sa matinding kawalan ng pag-asa. Habang nakatingin sa mga nakapaligid na sundalong walang takot sa kamatayan, tuluyan nang nabaliw sa galit ang bida. Kasabay ng paggamit niya ng mahika, binalot ng takot ang mga sundalo kaya nagpaputok sila ng parang mga siraulo. Pero ang mga atake nila sa harapan niya, ay mukhang napakawalang kwenta at nakakatawa lang. Sa isang utos lang niya, mabilis na bumalik ang mga bala at tumama mismo sa mga sundalo. Samantala, sa di kalayuan, naasinta rin sa wakas ng lalaking blonde ang bida gamit ang kanyang sniper. Akala pa naman niya, ang palihim na ataking ito ang magpapadyang pambansang bayani sa kanya. Pero laking gulat niya nang lumabas ang bida mula sa usok na wala man lang kahit anong gallows. At dyan na nga nagtapos ang buhay ng lalaking iyon. Ang pagkamatay ng blonde na lalaking iyon, ay hindi man lang nakaapekto sa emosyon ng bida. Ang tanging nasa isip lang niya ngayon ay ubusin ang mga nakakadiring pesteng ito. Sa kabilang banda, nahanap rin sa wakas ng lalaking may pink na buhok mula sa ahensya ng seguridad. Ang makinang kayang magpabura ng mahika, nang akalain niyang matatapos na ang lahat, isang mananaliksik mula sa National Science Bureau, ang biglang pumihil sa kanya. Yun pala, kapag ginamit ang makinang ito ay maglalabas ito ng mga particle ng siyensya. Napapatay sa lahat ng sel sa katawan ng tao, kahit sino pa yan. Ang mga sundalong sumali sa pangangaso ng mga bruha 10 taon na ang nakalilipas, ay walang awang pinatay ng makinang ito. At dahil ubos na ang mga bruhang kayang magpagaling sa inang kalikasan. Sa sandaling tamaan ng katawan ng tao ng ganitong liwanag, tuluyan na itong madudurog at mabubulok. At ang hari naman ay hanggang ngayon nakaratay sa kama dahil sa sakit na iyon. Habang pinapanood ng bida na walang awang pinapatay ang mga sundalo, ang pinuno ng Security Bureau ay napilitang itigil pansamantala ang plano na buhayin ng makina. Ngunit ayaw pang sumuko ng ganoon na lang ng babaeng may pink na buhok. Para protektahan ang sangkatauhan, wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari. Kaya naman sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, nagising na rin sa wakas ang makina. Kahit na napakalaki ng naging kapalit nito para sa dalawang babae, nagtagumpay naman silang matanggalan ng mahika ang bida. Nang akmang babarilin na sana ng mga sundalo ang bida, isang babae ang bigla na lang tumakbo palabas ng walang palem. Kasabay ng kanyang malakas na sigaw, biglang bumagsak mula sa itaas ang isang gusali, na agad naghiwalay sa dalawang panig. Pagkatapos nito, nakita na lang ng mga sundalo, na matagumpay na nagbabalik ang babae habang bitbit ang pugot na ulo ng bida. Dahil dito, mula nang itatag ang imperyo, tuluyan nang nasugpo ang pinakamalaking banta na kanilang kinaharap. Para pakalmayan ang mga mamamayan, pinilit ng hari na bumangon kahit na malubha ang kanyang sakit, at isinisi ang lahat ng nangyaring ito sa mga mangkukulam. Isang nakaligtas na estudyanteng babae ang nagluluksa para sa kanyang namatay na nobyo. Kahit na medyo nakakahiya, hindi niya namalayang, nahuhulog na pala siya sa gwapong mukha ng bida. Sakto namang sa mga oras na iyon, isang lalaki ang biglang sumulpot sa tabi niya. Agad na nakilala ng babae na tauhan siya ng gobyerno. Akmang buburahin na sana niya ang litrato. Pero biglang ngumiti ang lalaki at malumanay na sinabing itatago niya ang sikreto nito. Ayos lang daw na itago niya ang litrato. Pero kaalis pa lang ng babae, agad na ipinautos ng lalaki na patawan ng parusang kamatayan ng babae dahil sa pagtataksil sa bayan. Pero kumpara sa maliit na bagay na iyon, may sinabi ang nasa kabilang linya ng telepono na isang nakakagulat na balita. Tungkol daw sa bangkay ng disipulo ng mangkukulam. Isa raw itong peke. Wala sa hinagap ng lalaki, na pagkagising niya, ang buwan sa itaas ay napalitan na pala ng mundo.
At siya mismo, ay nandito na sa bansa ng mga mangkukulam na itinayo sa ibabaw ng buwan. Dito, nakuha na niya sa wakas ang pagkakataong muling buhayin ng kanyang master. Habang sumasayaw sa ere ang mahiwagang brush, sabik na nag-aabang ang hindi mabilang na mga mangkukulam. Ang pagkabuhay muli ng pinakamalakas na Ice Witch. Pero mabilis silang natigilan, dahil habang unti-unting nag-iiba ang kulay ng nakakasilaw na gintong liwanag, ang bumungad sa paningin ng lahat, ay isang batang babae na may pink na buhok. Kani-kanina lang, nang magising ang binata mula sa labanan. Gulat na gulat siya nang makita ang sarili niyang ulo sa lapag. Habang litong-lito pa siya sa mga nangyayari, isang sundalo ang naghubad ng helmet nito. Ayun pala, pinadala rin siya ng mga witch para iligtas ang binata. At hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong magtanong. Bigla na lang siyang binalot ng sangkatutak na tali hanggang sa magmukha siyang bola. Sa kadahan-daang lumipad pataas sa kalangitan. Nang magising ang binata, nasa loob na siya ng kaharian ng mga witch. Dahil ang mga ordinaryong tao, ay hindi kakayanin ng matinding pressure ng pagtawid sa ibang dimensyon. Kaya ang pinuno ng kaharian ng mga witch na si Ophelia, ay gumamit muna ng mahika para ibalik ang malay ng binata, habang ang katawan naman niya ay kailangan pang maghintay para unti-unting gumaling. Sa paningin ng binata ng mga oras na iyon, isang napakapayapa at tahimik na lugar ang kaharian ng mga witch, at ang bawat witch na nandito, ay mukhang may malaking paggalang at pagmamahal sa kanyang guro. Ayon kay Ophelia, ang kanyang guro ay masayahin at puno ng karunungan. May mabuting puso, pero mas malakas kaysa kaninuman. Kaya tinitingala siya ng lahat. Pero ang nakakalungkot, pinalayas siya sa kaharian ng mga witch. Siyempre, alam ng binata kung bakit. Dahil mahigpit na ipinagbabawal sa mga witch ang magturo ng mahika sa mga tao. Kaya ang pag-iral ng binata ay isang malaking paglabag sa batas ng mga witch. Pero hindi na kailangan pang balikan ang nakaraan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang buhayin muli ang kanyang guro. At sadyang iniakma ng guro para sa binata, ang isang magic quill pen na siyang mismong susi para rito. Marahil para mas lalong tumindi ang galit ng binata sa mga tao. Sadyang dinala rin siya ni Ophelia para makita ang libingan ng mga witch. Ang nakalagak dito ay napakaraming lapida na halos walang dulo sa paningin. Pagkatapos, nakita rin ng binata ang Tree of Life ng kaharian ng mga witch. Dahil puro babae lang ang mga witch, hindi sila makapagpakarami ng normal tulad ng mga tao. Ang bawat mangkukulam dito ay ipinanganak mula sa mga prutas na may banal na kapangyarihan. At para buhayin muli si Master, kailangang ang bida mismo ang magbigay buhay sa kanya. Habang nakatingin sa mga prutas na nakasabit sa puno ng buhay, parang nakita ng bida ang anino ng kanyang master mula rito. Si Chloe ba yan? Hindi. Isa lang yung mangkukulam na naghihintay na ipanganak. Kaya pala ang tinatawag nilang mahika, ay ginagamit sa pisikal na mundo, para bigyang anyo ang mga personal na intensyon. At ang written summon ng magic na gamit ng bida, ay kayang gawing totoo ang mga intensyon ng lahat ng bagay sa mundo. Basta tibuhos lang ng bida ang mga alaala niya tungkol kay Master. Sa loob ng prutas, siguradong mabubuhay muli si Master. Kaya basta handa na ang bida, pwede nang simulan ng ritual kahit anong oras. Pero habang nagpapantasya siya, sa magandang kinabukasan kapag nabuhay na si Master, ang nagligtas sa kanya noon na si Ana, ay bigla na lang sumulpot dito. Dahil sa pagkamatay ni Doroka, inis na inis si Ana sa patsyol-chill lang na ugali ng bida. Pero sa kabila ng mga panunumbat niya, binaliwala lang ito ng bida. Dahil para sa kanya, walang ni isang mabuting mangkukulam dito. Ang dahilan kung bakit nagpakahirap pa silang dalhin siya rito, ay para lang gamitin siya na buhayin si Master. Para makuha ang pansarili nilang gusto, di ba? Sinabi na pala lahat ni Doroka bago siya mamatay. Kaya alam na ng bida, na ang bansa ng mga mangkukulam na ito sa buwan, ay isa lang malaking hawla para mag-alaga ng mga tao. Gagamit lang sila ng interdimensional portal, para mangidnap ng mga batang tao. Tapos tuturuan nila ng written summon ng magic, para magpatayan ng mga tao sa isa't isa. At dahil si Master lang ang may kakayahang gumawa ng magic quill pen, kaya atat na atat si Ophelia na buhayin siyang muli. Ang mahika ay ang kaluluwa ng isang mangkukulam. Ang kapal din ng mukha ng tusong bruhang yun na sabihin yun ha. Teka lang, ngayong alam mo na ang lahat ng ito, anong balak mong gawin? Tulungan mo na kami. Hindi pwedeng masayang lang ng ganun ang sakripisyo ni Doroka. Bubuhayin ko ulit si Chloe. Hindi na magbabago ang desisyon kong yan. Pero paano kung tanggihan kayo ni Chloe? Kung ganun, magiging akin din ang mangkukulam na yan. Ganun lang ka-simple. Maya-maya pa, sa harap ng libu-libong mangkukulam, nagsimula na rin sa wakas ang ritual para buhayin muli ang kanyang guro. Ang gamitin ng binata ang mahiwagang pluma, para ipatawag ang mga alaala ng kanyang guro. Sangkaterbang alaala ang muling nagbalik sa kanyang isipan. Isa na rito, ay noong naliligo ang kanyang guro, kung saan hindi sinasadyang nakita ng binata. Natagtad pala ng sari-saring peklat at sugat ang buong katawan nito. Nang makita nitong pinipilit ng binata, na magpanggap na parang walang nakita, tuluyan ang bumigay ang damdamin ng kanyang guro. Salamat sa pagsama mo sa akin sa buong paglalakbay na to. Kung wala ka, mag-isa lang sana ako. At hindi ko kakayanin na patuloy na mabuhay sa mundong to. Ako rin, Chloe.
Mahal kita. Kaya, maraming salamat.